Happy Sabbath mga kapatid. Ang ating pag-aaralan ngayon sa Sabat na ito ay pinamagatang Jesus, the Light of the World. Ang key text po natin ay John 8:12 na nagsasabi, "Then spake Jesus again unto them, saying, I am the light of the world. He that followeth me shall not walk in darkness, but shall have the light of life." Education, page 14. As the moon and the stars of our solar system shine by the reflected light of the sun, so as far as their teaching is true, do the world's great thinkers reflect the rays of the sun of righteousness. Every gleam of thought, every flash of the intellect is the light of the world. So ang punto dito mga kapatid, si Jesus as the light of the world, inihalin tulad siya sa araw. Yun namang mga tao dito na tinatawag na great thinkers of the world. Ang source ng kanilang ideas, ng kanilang knowledge ay galing sa Diyos. Katulad sila ng moon o ng buwan na kumukuha ng liwanag galing doon sa araw. Hindi siya ang source ng light. Ang source ng light is the sun. Ang moon, kumukuha ng liwanag doon sa sun and then inire-reflect lang niya. So, yun po yung analogy dito. Tayo na mga tao dito sa mundo, anumang knowledge meron tayo na tinawag na liwanag ay nanggagaling sa Diyos. So, yun po yung point na pinapalabas dito po sa ating introduction. Dito po tayo sa subtopic number 1, recalling creation. So, ang point ng subtopic number 1 na ito ay i-discuss ang katotohanan na ang gawain ng paglalang, the work of creation, mga kapatid, ay gawain ng tatlong persona ng kadiyosan. Meaning, the work of creation is the work of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Hindi lang ang God the Father ang creator na maituturing, kundi maging ang Ama, maging ang Holy Spirit ay kasama doon sa work of creation. So they are also worthy to be addressed or to be worshipped as creator together with the Father. Dahil alam naman natin na sa 1 John 5 verse 7 ay sinasabi na yung tatlo na ito, the Father, the Son, and the Holy Spirit, are one. Ibig sabihin, they are in unity as far as their plan and work is concerned. And this is not true only in the work of redemption, but this is true also in the work of creation. Ano ang proof dito na nailabas sa ating lesson na the Father is creator? Actually, maraming ibang mga references sa Bible, pero ang linabas lang dito sa ating lesson is Genesis chapter 1 verse 1 to 3. And God said, "Let there be light," and there was light. And God saw the light that it was good, and God divided the light from darkness. And God called the light day, and the darkness He called night. And this evening and the morning were the first day. So ito yung ginawa ng Diyos, referring to God the Father, sa first day of creation. Pero ibig bang sabihin na siya lamang ang gumawa dahil this verse is referring to God the Father? Bago tayo magpatuloy, nais kong banggitin yung evidence kung bakit tayo naniniwala na yung God na binabanggit dito is the Father. Bakit? Dahil mula sa verse 1, binabanggit doon na God, the same ang binabanggit hanggang doon sa verse 26. At pagdating sa verse 26, ang sabi, "And God said, let us make man in our image." So yung God na yon, meron siyang kausap na sinabihan niya, let us make man in our image. Ang patunay na yung Ama yung nagsasalita dito na God at yung anak yung kinakausap niya ay mababasa natin sa early writings, page 145. But when God said to His Son, "Let us make man in our image," Satan was jealous of Jesus. He wished to be consulted concerning the formation of man, and because he was not, he was filled with envy, jealousy, and hatred. He desired to receive the highest honors in heaven next to God. So nakita po natin dito. Yun palang God na nagsasabi, let us make man in our image is the Father, at yung tinakausap niya is the Son, Jesus Christ.
So, malinaw na God the Father is may participation sa creation. How about the Son? May participation din dahil sabi nga ng Father sa kanya, let us make man in our image. Doon pa lang sa plano, kasama talaga si Jesus Christ na anak doon sa work of creation. At sa record ng actual creation, may mababasa tayo dito sa John chapter 1 verse 1 to 3 and verse 10 na nagpapatutuo na talagang kasama sa work of creation si Jesus Christ. Basahin natin. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. The same was in the beginning with God. All things were made by Him, and without Him was not anything made that was made. So yung word dito na tinutukoy ay tumutukoy kay Jesus Christ na anak. Bakit sinabi na all things were made by Him? By the word. Kasi siya ay God din siya. So, ibig sabihin, meron din siyang creative power just like God the Father kasi pareho nga sila na Diyos. Malinaw ang sabi doon, the word was God. Kung ano sila noon, hindi naman nababago yun. Hanggang ngayon, meron kasing idea na ano daw, sabi dito, the word was God, but He is no longer God daw ngayon kasi that is past. Kagaya ng sabihin natin halimbawa na Jose was the mayor. Ibig sabihin, siya ay mayor noon pero hindi ngayon. Pero hindi naman ganun. Sa Hebrews kasi sabi Jesus is the same yesterday, today, and forever. So, hindi pwedeng gamitin yung ganun na logic na yung was, halimbawa, was a mayor, hindi na siya mayor ngayon, noon lang siya mayor. Kasi when it comes to the Godship of Jesus Christ, kung siya ay Diyos noon, siya ay Diyos ngayon, at Diyos magpakailanman. Hindi naman mawawala sa Kanya yon. Hindi kagaya ng position na it is given only for a period of time. But when it comes to nature, yan ay kung ano yung nature mo, ay you will carry that throughout your existence. So, ganun po yung kay Jesus Christ. Ito ay sinusuportahan din ng Colossians 1 verse 16, for by Him were all things created that are in heaven and that are in earth, visible and invisible, whether they be thrones or dominions or principalities or powers, all things were created by Him and for Him. At sa Desire of Ages, page 20, sinasabi na, it was Christ that spread the heavens and laid the foundation of the earth. Education, page 133, the hand that sustains the words in space, the hand that holds in their orderly arrangement and tireless activity all things throughout the universe of God is the hand that was nailed to the cross for us. Yan po mga kapatid. And how about the Holy Spirit? Genesis 1 verse 1 to 3, in the beginning God created the heaven and the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep, and the Spirit of God moved upon the face of the waters. So He was moving. Ito po yung talata na nagpapakita na the Holy Spirit is also a participant in the work of creation. Dito tayo naman sa subtopic number 2, the light in the desert. Pag sinabing in the desert, ito ay tumutukoy doon sa wilderness na kung saan ang mga Israelites ay naglalakbay sa loob ng 40 years. Dito ay may mga punto ng katotohanan na dapat nating malaman na inilabas dito po sa subtopic number 2. Ang unang punto na inilabas dito ay ang katotohanan na yung Diyos na gumabay sa mga Israelites for 40 years na nagpainom, nagpakain sa kanila at gumawa ng milagro sa kanilang harapan na tinawag na Panginoon o Jehovah ay walang iba kundi si Jesus Christ. Dito sa Exodus chapter 13 verse 21 and 22. And the Lord went before them by day in a pillar of a cloud to lead them in the way, and by night in a pillar of fire to give them light to go by day and night. He took not away the pillar of cloud by day, nor the pillar of fire by night from before the people. So, tandaan po natin dito na yung Lord dito ay lahat capital letter. At ayon po doon sa paglilinaw ng mga sumulat, translators ng King James Version, kapag nabasa po natin yung ginamit nila na Lord na lahat ay capital letter, yan po ay hango dun sa original Hebrew word na YHWH. Kung i-transliterate mo yon, siyempre, yung YHWH, hindi naman yan ang letra ng Hebrew language. Yan ay English, pero yon yung tinatawag na transliteration po ng Hebrew. YHWH sa English.
Normally, ito po ay itrinat-translate yung YHWH sa personal name na Yahweh or Jehovah. So, itong si Yahweh o Jehovah, siya daw po yung He went before the Israelites by day in a pillar of cloud to lead them by the way, and by night in a pillar of fire. Ayun. Sa Exodus 13 verse 21, sabi, "And the Lord went before them by day in a pillar of a cloud and lead them in the way, and by night in pillar of fire to give them light to go by day and night." Ngayon, kung ang Lord na yon na sumasabay, gumagabay sa kanila, na ang manifestation ng kanyang presence during the day is a pillar of cloud dun sa above them na naglililim sa kanila, and then by night, ang manifestation ng kanyang presence was in a pillar of fire during the night na nagbibigay ng liwanag sa kanila. Yung Lord na yon, siya yung nagbibigay ng pagkain at nagpapainom sa kanila sa kahabaan ng kanilang paglalakbay. May mga milagro na kanyang ginagawa. At ang identity nito na Lord o Panginoon o Yahweh o Jehovah, ayon sa binigay ni Pablo na pakahulugan o divine revelation sa kanya, ay si Jesus Christ pala ito. Basahin natin ang 1 Corinthians 10 verse 1 to 4. "Moreover, brethren, I would not that ye should be ignorant how that all our fathers," referring to the Israelites in the wilderness, "were under the cloud, and all passed through the sea," doon sa Red Sea, "and were all baptized unto Moses in the cloud in the sea, and did all eat the same spiritual meat, and did all drink the same spiritual drink, for they drank of that spiritual rock that followed them, and that rock was Christ." Yung rock dito, kung babasahin nyo sa Old Testament scriptures, the word rock is used as an expression to refer to God. Tinawag kasi ng mga Israelites ang Panginoon na bato. At yung Panginoon na tinawag nila na bato na kanilang sinasamba ay si Jesus Christ in His pre-existence as a man. Ibig sabihin, in His existence before His incarnation as a man. So yun po yung pinaka-punto dito. Tapos may mga insidente na nabanggit dito sa ating lesson. Dalawang insidente na kung saan ang tubig ay pinalabas ng Diyos mula doon sa bato. Na yung bato pala yun is a representation also of God or Jesus Christ. Sabi ng Exodus 7 verse 5 and 6, "And the Lord said unto Moses, Go on before the people, and take with thee of the elders of Israel, and thy rod, wherewith thou smoothest the river, take in thine hand, and go. Behold, I will stand before thee there upon the rock in Horeb, and thou shalt smite the rock, and there shall come water out of it, that the people may drink. And Moses did so in the sight of the elders." At kung babasahin yung itutuloy yung kwento, lumabas ang tubig doon sa bato na yun. Nagkaroon ng milagro, nag-split yung bato, tapos may lumabas na maraming tubig. Sufficient para mapainom yung libo-libo na mga Israelites. In another occasion, recorded dito sa Numbers 20 verse 9 to 11, "And Moses took the rod from before the Lord as he commanded him. And Moses and Aaron gathered the congregation together before the rock. And he said unto them, Hear now, ye rebels, must we fetch you water out of this rock? And Moses lifted up his hand, and with his rod he smote the rock twice. And the water came out abundantly, and the congregation drank, and their beast also." So dito, hinampas ni Moses na medyo pagalit siya ng dalawang beses yung bato. Sa okasyon na ito, kung babasahin niyo yung kwento, sinensure, sinaway ng Panginoon ito si Moses dahil hinampas. Ang lesson na yon, siya yung source ng pagkain at inumin ng mga Israelites, na siya as a savior will be afflicted, smitten once only. Ibig sabihin, sa plano ng kaligtasan, si Kristo minsan lang dapat siya namamatay para sa kasalanan ng mga tao. At yon ang sinisimbolahan na gusto na i-inculcate ng Panginoon doon sa mga Israelites. Nasira yung yung symbolism na nais ng Diyos na ipakita. Sabi sa Desire of Ages 4:6-4, "In the manifestation of God to His people, light had ever been a symbol of His presence. At the creative word in the beginning, light had shone out of darkness. Light had been enshrouded in the pillar of cloud by day and the pillar of fire by
night, leading the vast armies of Israel. Dito sa subtopic number 2, merong ikalawa na punto na dinidiscuss. At ito ay may kinalaman doon sa paghahayag ng Diyos ng kanyang presensya. Pero ang tinutukoy dyan na God is Jesus Christ. Kasi si Jesus Christ nga yung nandyan. Although hindi pa siya nagkatawang tao at that point in time. Yung pillar of cloud at pillar of fire na nakikita nila is a symbol or token of God's protection and defense in behalf of His people. Okay. Ito ang mababasa sa Psalms 105 verse 39. He spread a cloud for a covering and fire to give light in the night. Ngayon, may dagdag dito na information sa Isaiah 4 verse 5 and 6. And the Lord will create upon every dwelling place of Mount Zion and upon her assemblies a cloud and smoke by day, and the shining of a flaming fire by night, for upon all the glory shall be a defense. Depensa. Ang lesson na matutunan natin dito mga kapatid ay ang katotohanan na the same God that took care and protected Israel in the wilderness, na nahayag in the pillar of cloud by day and the pillar of fire by night, it represents the care for His people in the great final struggle with the powers of evil. Basahin po natin ito sa Patriarchs and Prophets, page 283. In one of the most beautiful and comforting passages of Isaiah's prophecy, reference is made to the pillar of cloud and of fire to represent God's care for His people in the great final struggle with the powers of evil. So, yun po ang napakaganda. Yung pangyayari noon na nakarecord was to serve as a lesson for us na ganun ang kanyang ginagawa sa kanyang bayan in all ages. Kaya doon tayo makakahanap ng inspiration ngayon at sampalatayanan natin na kung papaano na ginabayan at inarugaan ang Israel noon ay ganun din ang kanyang gagawin sa atin ngayon na naglilingkod sa Kanya. Yun po ang lesson mga kapatid. Ang ikatlo na punto ng katotohanan na inilalabas dito sa ating subtopic number 2 ay ang katotohanan na inihayag ng Diyos ang Kanyang presensya doon sa Mount Sinai sa isang paraan na nakakatakot, dahil kung babasahin po natin dito sa Exodus 19 verse 16 to 18 at chapter 20 verse 18 and 19 ay makikita natin na nung palang bumaba ang Diyos doon sa Mount Sinai, hindi nakita ng mga tao yung kanyang anyo, hindi niya pinakita, pero yung presensya niya ay naipahayag sa pamagitan ng pangyayari kung saan yung buong bundok na yon ay umuuga. Parang nagkaroon ng earthquake, pero yung earthquake na yon doon lang naman sa bundok na yon. Tapos meron pang thunders and lightnings. Tapos kasabay meron pang malakas na voice of trumpets. May nagto-trompeta pa na boses. Tapos sabay may apoy. Ibig sabihin yung bundok na yon may lumalabas na apoy. At saka maraming usok na lumalabas doon sa bundok. So, yung paghahayag ng Panginoon ng kanyang presensya sa Israel sa panahon na yon ay sa isang paraan na nakakatakot, nakakasindak. Kaya nga, ang reaction ng mga tao, natakot sila. Nangatakot, at ang ginawa nila, dahil malapit sila doon sa paanan ng bundok, medyo umatras sila ng medyo malayong lugar. Bakit? Natatakot sila na baka daw sila ay mamatay. At sabi pa nga nila kay Moses, sabihan mo na ang Panginoon na huwag na siyang magsalita sa amin. Ikaw na lang ang kausapin ng Diyos. Huwag na siyang magsalita sa amin. Bakit? Takot na takot sila. At maging si Moses din, takot din pala. Nasisindak din. At yan ay mababasa natin sa Hebrews chapter 12 verse 21. Sabi dito, sabi ni Moses, I exceedingly fear and quake. Sa Tagalog, ako'y totoong nasisindak at nanginginig. Pero merong magandang assurance dito, no? Merong paglilinaw dito sa Spirit of Prophecy, dalawang references babasahin natin kasi merong magandang lesson na makukuha natin dito. The glory of the Lord was like devouring fire on the top of the mount in the sight of the assembled multitude.
Moses, who was so highly favored of God, exclaimed, I do exceedingly fear and quake. But God strengthened him to endure this excellent glory and to bring from the mount a reflection of it upon his face so that the people could not look steadfastly upon it. So yan po mga kapatid. Nung nangyari yung manifestation of God's presence doon sa bundok ng Sinai, si Moses ay nandoon kasama niya yung mga congregation. But God strengthened him to endure his excellent glory. Yan ang maganda. Ang Panginoon ay nagbibigay ng lakas sa atin. Kung papaano na God strengthened Moses to endure his excellent glory and to bring from the mount a reflection of it upon his face so that the people could not look steadfastly upon it, ang Diyos ay gagawa din ng ganun sa atin. Palalakasin din niya tayo. At alam nyo, in the future, pag tayo po ay dinala niya doon sa langit, and we will be able to see God face to face, palalakasin po niya tayo para ma-endure natin yung kanyang presence at hindi tayo mamamatay. Kung tayo po ay tapat na maglilingkod sa Diyos tulad ni Moses, God will also strengthen us to endure God's excellent glory. Yan po mga kapatid. Okay. Dito tayo sa subtopic number 3, light in the dwelling of God. Ang focus naman ng topic na ito ay tungkol sa manifestation of Christ's presence in two different occasions. Yung first na occasion ay yung manifestation of Christ's glory doon sa tabernacle sa wilderness. Na yung tabernacle na yon, portable na tabernacle na ginamit nila yon. Portable kasi yan ay parang tent na inililipat-lipat yan. Dinadala kasi nila yon pag naglalakbay sila, tapos dinadala nila doon sa lugar na doon sila manirahan for a longer time, i-pitch in naman nila. Ilalagay uli doon yung tabernacle. Sa isang okasyon, hindi natin alam kung saang lugar ito na nangyari. Pero at one point in time, doon sa paglalakbay ng mga Israel, nakatigil muna sila for several weeks or months sa isang location. Doon sa pagkakataon na ito, ang presensya ng Diyos ay kanyang inihayag sa kanila doon mismo sa loob ng tabernacle. Ano po ang nangyari doon sa panahon na yon? Paano po ba inihayag ng Diyos yung kanyang presensya sa mga tao doon sa tabernacle na yon? At tandaan natin na yung tinutukoy natin dito na Panginoon o Jehovah o Yahweh na nagpahayag ng kanyang presensya sa mga Israelites, yung second person of the Godhead, which is Jesus Christ. Mababasa natin yung occasion na ito sa Exodus 40 verse 34 and 35. Then a cloud covered the tent of the congregation, and the glory of the Lord filled the tabernacle. And Moses was not able to enter into the tent of the congregation because the cloud abode thereon, and the glory of the Lord filled the tabernacle. Ibig sabihin, sa okasyon na ito, napalibutan yung tabernacle ng mga tao, lalo na yung mga leaders, kasi kinausap ng Panginoon yan si Moses na ihahayag niya ang kanyang presensya. So habang tumitingin po sila, is bumaba ang Panginoon, ipinahayag niya ang kanyang presensya, pero hindi niya pinakita yung kanyang anyo. Pero nalaman yung presensya kasi yung buong tabernacle na yon ay napuno ng clouds. Hindi yung ordinary na ulap na yon na nakikita natin araw-araw. Ibang klaseng ulap yon. Bakit? Masasabi natin ibang klase. Although ang itsura niya ay cloud. Kasi nung napuno ng cloud yung yung tabernacle, hindi makapasok si Moses. Kung ordinary na cloud yan, ordinary na ulap, mahirap ba na pasukin? Kahit maulap pwede mo namang pasukin yan kahit puno ng ulap. Pero dito, it's a special kind of ulap na nagpapahayag ng presensya ng Panginoon dahil ayon sa nabasa, si Moses hindi siya makapasok because of that cloud na nagpuno doon sa tabernacle. Ayun. Yun po yung focus ng ating lesson dito sa subtopic number 3. Na sa isang okasyon na ito,
God manifested His presence in the tabernacle at ang bali symbol ng kanyang presence, kagaya doon sa wilderness noon, is yung pillar of cloud. Sa Patriarchs and Prophets 3:49 and 3:5, meron ditong dagdag na paglilinaw. While the Israelites were contemplating the scene with reverent satisfaction, the pillar of cloud floated over the sanctuary. 'Di ba yung nakita nila na unang-una napuno yung napuno yung tabernacle, yung loob ng tabernacle napuno ng ulap. Pero habang tinititigan nila, maya-maya nag-float yung cloud over the sanctuary. Ibig sabihin, tumaas yung cloud doon sa ibabaw ng sanctuary. And descending envelope it. Ibig sabihin nun, nag-float doon sa ibabaw, pagkatapos nag-descend, tapos kinoveran niya yung buong tabernacle. Yan po ang sabi dito. The pillar of cloud floated over the sanctuary and descending enveloped it, and the glory of the Lord filled the tabernacle. There was a revealing of the divine majesty, and for a time, even Moses could not enter. Yan. Next paragraph. Above the mercy seat was the Shekinah, the manifestation of the divine presence. And from between the cherubim, God made known His will. Divine messages were sometimes communicated to the high priest by a voice from the cloud. Sometimes a light fell upon the angel at the right to signify approval or acceptance, or a shadow or cloud rested upon the one at the left to reveal disapproval or rejection. Ito ang karagdagan na information na napakahalaga din na information na dapat nating malaman. Na doon pala sa loob ng tabernacle, 'di ba yung tabernacle na yon divided into two apartment or compartment. Yung first apartment na tinawag na holy place, tapos yung second apartment na tinawag na most holy place. Doon sa loob ng most holy place, nandun yung Ark of the Covenant. Tapos doon sa ibabaw ng Ark of the Covenant ay tinawag ito na mercy seat. Tapos sabi dito, above the mercy seat was the Shekinah. Meron pala ditong tinatawag na Shekinah. Wala akong idea, hindi ko nakita yung original kaya hindi ko ma-describe. Basta doon daw sa above the Ark of the Covenant, nandun yung mercy seat. And above the mercy seat, nandun yung tinatawag na Shekinah. Na yung Shekinah na ito is the manifestation of the divine presence. So, nandun nagpapakita yung presensya ng Diyos. Tapos, ito yung sikay na ito, gaya nito, halimbawa, ito na yung ibabaw ng Ark of the Covenant. Dito sa dulo, nandito yung isang graven image of an angel. Ito naman, another graven image of an angel. So, two angels na ang tawag ay cherubim. Ngayon, sa pagitan nitong dalawa, nandito yung Shekinah, dito nagmamanifest yung presence ng Panginoon. Yan, ang karagdagan na information na alam natin. Ano po ang nangyayari dito? God made known His will. Dito niya pinapakita ng Diyos ang kanyang kalooban sa Israelites. Sa paanong paraan? Sabi dito, divine messages were sometimes communicated to the high priest by a voice from the cloud. So kung minsan, pag nandun yung high priest na nagmi-minister doon sa ginagawa niya yung ceremony in the most holy place, kung minsan yung high priest na nag-perform ng serbisyo doon, nakakarinig siya ng boses diretso mula dito sa Shekinah. Boses lang lumalabas pero hindi niya nakikita yung yung anyo ng Diyos. Yung boses na yon nagbibigay ng instruction sa priest tungkol sa kung ano ang kalooban ng Diyos para sa kanyang bayan. Yun, ang isang pamamaraan, direct voice to the hearing of the high priest. Tapos, yung nakikita lang ng high priest doon is yung ulap above the Ark of the Covenant. Okay. Ano pang ibang pamamaraan na inihahayag ng Diyos o sinasabi ng Diyos ang kanyang will doon sa mga tao? Sabi dito, sometimes a light fell upon the angel at the right. Ang ibig sabihin nun, halimbawa, nagtatanong naman yung priest, nagpe-pray doon, Panginoon, ano po ang kalooban ninyo tungkol sa ganito na sitwasyon na kinakaharap namin? Papayag ba kayo na gagawin namin ito o hindi? Ngayon, sasagot ang Panginoon, pero hindi na sa pamamagitan ng boses, kundi sabi, light fell upon the
angel at the right or either at the right or at the left. Ganyan pala yon. Halimbawa, dito sa right side yung angel. Merong light na magpapakita. Yung bang lalabas doon. Tapos, pagka yung light ay tumutok doon sa angel at the right, ang ibig sabihin noon, aprobado ng Diyos yung kanilang plano na pinapakiusap sa Kanya. Tuloy natin. Sometimes a light fell upon the angel at the right to signify approval or acceptance. Or a shadow or cloud rested upon the one at the left to reveal disapproval or rejection. Pagka naman disapproval, ang Panginoon ay hindi nag-a-approve doon sa kanilang sinasabi o pinapanukala, sa halip na light ay shadow or cloud ang magpapakita dito naman sa left cherubim. Pag dark shadow, cloud, ang nahayag dito sa left, hindi sinasang-ayunan ng Diyos yung kanilang pinapanukala o kahilingan. O, napakaganda no sa kanila. Yun ang advantage nila yun. Kasi pag meron silang mga problema na nako-confuse sila, they can consult God directly. Tapos merong visible na token ng sagot ng Panginoon, either by voice or by sign. Pagka light ang inihayag na dito sa angel at the right side, yes, ang ibig sabihin. Pagka dark shadow and cloud ang naihayag dito sa left cherubim, ibig sabihin yun ay no. Yun. So, dito, walang ganyan dito sa ating panahon. Hindi ganyan. Pero, ang lesson na makukuha natin dito, kung tayo po ay mag-pray at meron tayong hinihiling at pinapakiusap sa Panginoon, pwede niyang sang-ayunan, pwedeng hindi. Ibig sabihin, huwag tayong umasa na lahat ng hihingin natin ay ipagkakaloob niya ayon doon sa ating kagustuhan. Hindi. Ang Panginoon, pag nakita niya ikabubuti natin, ibibigay niya. Sasang-ayunan niya yung plano natin o kahilingan natin. Pero kapag nakikita niya na hindi mabuti para sa atin, hindi niya sasang-ayunan. So yon mga kapatid. So dapat na tanggapin natin just in case na hindi sasang-ayunan ng Diyos yung ating panukala. Example, si David noon nagpapanukala na magpapatayo ng templo para sa Panginoon na mas maganda kaysa yung dati na yung style na ay tent na parang temporary. Gusto niya na permanent structure na matatag para sa Panginoon. Pero sa pamagitan ni Prophet Nathan ay sinabi ng Panginoon na hindi ikaw ang magpapatayo ng temple o tabernacle para sa si David, tinanggap niya yun. O, hindi pala ako Ang panukala ng Panginoon, okay lang. So, kahit disappointed siya doon sa kanyang panukala, pero hindi siya na-discourage sa paglilingkod sa Diyos. So, ganun din sa atin. Pagka sinagot ng Panginoon yung ating kahilingan at siya ay hindi sumasang-ayon sa ating mga panukala, tanggapin natin, sumuko tayo. Ang lesson is, kaya niya hindi ni sinasang-ayunan kasi hindi yon ang the best para sa atin. Meron siyang inihahanda o plano na mas maganda kaysa sa plano natin. Yun po ang lesson na dapat nating matutunan. Dito naman tayo sa kailan? Yung ikalawang pagkakataon na si Kristo na Diyos ay nagpahayag ng kanyang presensya. Kailan? Noong dedication of the temple built by Solomon. Natandaan nyo kanina yung sinabi ko na yung unang panukala na gagawa ng permanent structure ng isang templo na maganda para sa Panginoon ay si David. Hindi sinang-ayunan ng Diyos. Ang prepare niya na gagawa ay yung anak ni David na si Solomon. That is for the best. Kasi nung si Solomon ang gumawa, yung ginawa niya ay mas maganda kaysa sa yung pinapanukala ng kanyang ama. Yun po. Ngayon, nung natapos yung templo na yon, idinedicate ni Solomon. Nag-schedule ng tinatawag na church dedication, sanctuary dedication, o tabernacle dedication, o temple dedication. At dito sa occasion na ito, the day of the dedication of this tabernacle or temple, ganito ang ating mababasa. 2 Chronicles 7 verse 1. Now, when Solomon had made an end of praying, the fire came down from heaven and consumed the burnt offering and the sacrifices, and the glory of the Lord filled the house. Naihayag na naman yung presensya ni Kristo na yun yung Panginoon, yung Jehovah, yung Yahweh na gumagabay sa Israel doon sa time ng
dedication. At ano ang sabi dito? Merong apoy galing sa langit. Tapos yung burnt offering na inoffer nila, na sinunog ng apoy na yon, yung burnt offering. Nagpapahiwatig na tanggap ng Panginoon yung kanilang sacrifice. And the glory of the Lord filled the whole house. Yung temple na yun. The same doon sa tabernacle, yung manifestations of God's presence ay sa pamamagitan ng alin? Either na fire or cloud, or fire and cloud together. That is the symbol of God's presence, yung manifestation ng kanyang glory. Yun ang nangyari din doon sa dedication of the temple built by Solomon. Spiritual Gift, Volume 4, page 113-114. May babasahin tayo dito. The secret choir united their voices with all kinds of musical instruments. Big sabihin sa dedication, may choir na inorganize si Solomon na aawit. So the secret choir united their voices with all kinds of musical instruments in praise to God. And while the voices in harmony with instruments of music resounded through the temple and were borne upon the air through Jerusalem, the cloud of God's glory took possession of the house. So yun palang sinasabi doon na the glory of the Lord filled the house. Ang paliwanag dito is naihayag na naman yung presensya ng Panginoon, yung kanyang glory, sa pamamagitan ng ulap na pumuno doon sa temple. May nakita na naman sila na ulap. The cloud of God's glory took possession of the house as it had formerly filled the tabernacle in the time of Moses. Na kung saan ay nasusulat, and it come to pass when the priests were come out of the holy place that the cloud filled the house of the Lord, so that the priests could not stand to minister because of the cloud, for the glory of the Lord had filled the house of the Lord. Pero meron tayong additional knowledge dito. Ano ba yung additional knowledge na makukuha natin? Dito sa inihayag si Spirit of Prophecy, ganito. Bali, comparison ito doon sa tabernacle built by Moses and the tabernacle built by Solomon. Yung Shekinah na sa ibabaw ng Ark of the Covenant na ihahayag yung presence ng Panginoon. Pero pagka yung presence niya na ihayag sa pamagitan ng ulap, yung ulap ay pinupuno niya yung buong tabernacle. Hindi lang yung ibabaw na yun. Nandun yung Ark of the Covenant, nandun yung mercy seat, Shekinah, tapos dalawang cherubim doon sa both sides of the Ark of the Covenant. Dito pala sa pinatayo ni Solomon na temple, may naidagdag na article dito. Spiritual Gift, Volume 4, page 113. The earthly sanctuary was made like the heavenly. In addition to the cherubim on top of the ark, in addition to the two cherubims on top of the ark on both sides na yan, Solomon made two other angels of larger size standing at each end of the ark, representing the heavenly angels always guarding the law of God. So yung mas maliit doon na dalawang cherubim, parang nakaluhod na nakayuko, nakaganyan yung pakpak. Pero may idinagdag doon na dalawa pang angel na nakatayo, hindi nakaluhod kundi nakatayo. O, yun ang addition na idinagdag ni Solomon na ginawa doon sa kanyang permanent na temple. So ang nangyayari, sa halip na yung dating two cherubims, meron ng apat na cherubims doon sa temple ni Solomon. Yan po ang additional information to sa ating lesson. Pero itong two other angels of larger size is standing at each of the ark, representing the heavenly angels always guarding the law of God. So yun, meron tayong natutunan na bago. Sa akin, bago na rin ito. Hindi ko alam ito dati eh. Ang alam ko lang talaga yung luma doon ng dalawa lang yung cherubim. Pero sa time pala ni Solomon, apat na kasi merong dalawang nakaluhod tapos dalawang nakatayo na graven image representing angels. Pero tandaan natin na yun palang additional information pala dito kung babasahin natin sa lesson. Yung pattern of the sanctuary in heaven na ipinakita ng Panginoon kay Moses ay ipinakita din niya yung pattern doon kay David. At si David, he passed it out, the pattern, to Solomon his son, na yun ang kanyang gagawin. So, doon sa pattern pala na ipinakita ng Panginoon, although the same pattern, pero may dagdag yung ipinakita ng Diyos kay David. So, ang ibig sabihin, yung pinakita ng Panginoon kay Moses, hindi yung actual na building, yung pattern. Pattern means drawing, blueprint,
Yan ang pinakita niya. O gagayahin mo ito ha. Ito yung pattern, gagayahin mo. Kasi ito yung blueprint ng temple doon sa langit. The same na pattern na pinakita ng Panginoon kay Moses, pinakita din niya kay David. At yun ang sinunod ni Solomon. Kaya lang, yung pattern na binigay doon, may karagdagan na 2 angel. Yan po ang karagdagang information. Dadako tayo ngayon sa ating subtopic number 4, the light of the gospel. So, ito naman, nag-focus naman tayo doon sa tungkol kay Jesus Christ na siyang light of the world. Tumutukoy naman ito doon sa manifestation of Christ's presence in human flesh naman. Basahin natin. What message of Christ in John 8 verse 12 bring us great hope? John 8:12. Then spake Jesus again unto them, saying, I am the light of the world. He that followeth me shall not walk in darkness, but shall have the light of life. Yan po naman ang message ni Jesus Christ nung siya ay dumating dito na taglay ang human flesh. So inihayag niya ang kanyang sarili in human flesh. Kaya yung glory ng Panginoon natakpan ng laman. Kaya hindi na natatakot yung mga tao. Hindi kagaya doon sa Mount Sinai na yung glory ng Panginoon hayag na natatakot na yung mga tao sa kanya. Pero dito, natakpan, binabalot ng laman, kaya kahit tititigan nila si Kristo, hindi sila natatakot kasi hindi lumalabas yung power ng kanyang glory. Great Controversy 312, basahin natin. It was not the scholarly theologians who had an understanding of this truth and engaged in its proclamation. Had these been faithful watchmen, diligently and prayerfully researching the scriptures, they would have known the time of night. The prophecies would have opened to them the events about to take place. But they did not occupy this position, and the message was given to humble men. So, nung dumating si Kristo dito sa mundo, siya ay nabuhay bilang isang tao. So, yung kanyang divine nature ay nababalutan ng human nature. Merong mga tinatawag na mga learned men, educated people. Meron namang mga humble men, simple na hindi mataas ang kanilang pinag-aralan. Pero sa kanila inihayag, sa kanila itinuro ni Kristo yung liwanag ng katotohanan mula sa langit na kanyang dala. Bakit hindi niya ibinigay doon sa mga matataas na mga tao, highly educated men, sabi dito? Had these been faithful watchmen, itong mga leaders na matataas ang pinag-aralan at saka position sa lipunan, been faithful watchmen, diligently and prayerfully searching the scriptures, they would have known the time of night. The prophecies would have opened to them the events about to take place in relation doon sa buhay ni Jesus Christ. Naintindihan sana nila yung prophecy, pero hindi naibigay yung kaalaman tungkol sa prophecy sa kanila because meron silang pagkukulang. Wala silang diligence and prayerful searching of the scriptures. Pero yung mga more humble men, sinang tinutukoy kaya dito yung humble men? Yung mga disciples ni Jesus Christ. Although mababang pinag-aralan, pero they are humble men, they are diligent searchers of the scriptures. So, natupad sa kanila, naibigay sa kanila yung pangunawa. But they did not occupy this position. The message was given to humbler men, yung mga disciples ang tinutukoy dito. Those who turn away from the light which God has given, or who neglect to seek it when it is within the reach, are left in darkness. Sino-sino ang mga tumutukoy dito? Yung mga leaders of Israel. They turn away from the light which God has given. Sino yon? Si Jesus Christ. Tinalikuran nila si Kristo. And they neglect to seek light when it is within the reach. Bakit within the reach? Kasi kasama nila si Jesus Christ doon. Kung willing lang silang tumanggap, pumunta sana sila at natuto, nakinig sa kanila with a humble heart and ready to learn, na ibigay sana sa kanila yung tamang pangunawa ng salita ng Diyos at ang kalooban ng Diyos. Anong nangyari? They were left in darkness. Samantalang yung humble men, sa kanila binigay yung liwanag. Kaya nga, kung babasahin natin yung sinulat nila dito sa New Testament scriptures, makikita natin yung kanilang unawa doon sa mga prophecies na hindi na ibigay doon sa mga educated men na mga proud.
Sons and Daughters of God 288, sabi nito, "The Lord has made every provision so that we may have a rich, abundant, joyful experience." John writes concerning Christ saying, "In him was life, and the life was the light of men." Life is associated with light, and if we have no light from the Son of Righteousness, we can have no life in him. But this light has been provided for every soul, and it is only as we withdraw from the light that darkness comes upon us. Kapag tayo daw ay humihiwalay dun sa liwanag ng tinutukoy ay si Kristo, we will be left in darkness. Pero kung hahanapin natin yun, kakapit tayo kay Kristo na siyang source ng liwanag, ay makakasumpong tayo ng liwanag mula sa Kanya. Yan po mga kapatid. Ang sunod na tanong, what assurance comes to us as we turn to Christ? Kapag tayo po ay hindi doon sa mundo nakatutok, kundi doon tayo lumapit kay Kristo, ano po ang pangako? Anong assurance? Sabi ng 2 Corinthians 3 verse 18, "But we all with open face, beholding as in a glass the glory of the Lord, are changed into the same image from glory to glory, even as by the Spirit of the Lord." Ano ang ibig sabihin nito? Tuloy natin pagbasa, Sons and Daughters of God, page 26. "As a flower turns to the sun that its bright rays may aid in perfecting its beauty and symmetry, so should Christ's followers turn to the Son of Righteousness," na si Kristo din yon, "that heaven's light might shine upon them, perfecting their characters and giving them a deep and abiding experience in the things of God." So anong ibig sabihin nito mga kapatid? Kapag doon po tayo lumapit kay Kristo and desire of Him knowledge and grace, we will receive the knowledge of truth na yun ang mag-i-enlighten sa atin, and yung liwanag ng katotohanan na masusumpungan natin kay Kristo, yun po ang tutulong sa atin in the perfecting of our character. So, ang purpose ng Panginoon sa pagbibigyan ng liwanag is not just for information only. Hindi yun. Ang layunin niya is to aid us in the perfecting our characters and giving us deep and abiding experience in the things of God. Anong experience ang inaasahan niya doon? Yung experience of doing good or manifesting His character to the people. Halimbawa, yung pagiging benevolent niya, mapagbigay, maunawain, maihahayag yan sa atin. Mararanasan natin yung nararanasan ni Jesus Christ nung siya ay nandito sa lupa. It is beyond our power to conceive the blessings that are brought within our reach through Christ, if we will but unite our human effort with divine grace. So yan po ang mangyayari. Kaya sabi pa dito sa Great Controversy 312, "Whoever is with singleness of purpose seeking to do God's will, earnestly heeding the light already given, will receive greater light. To that soul, some star of heavenly radiance will be sent to guide him into all truth." So yan po yung pangako ng Panginoon. Katiyakan na ino-offer ng Panginoon sa atin kung tayo po ay lumapit, sumampalataya at maglingkod kay Kristo with all honesty or in good faith na tinatawag. We will receive greater light. Kung maliit man yung natanggap natin sa initial, kung tapat tayo doon, dadagdagan at dadagdagan ngayon yung liwanag. And then, together with the additional light, magkakaroon ng corresponding effect doon sa transformation ng ating character. So, makakaranas tayo ng pagbabago sa ating pag-uugali. Yan po ang lesson para sa atin. Subtopic number 5, shining in our hearts. O, dito naman sa atin. Okay, how can we be uplifted by Paul's inspiring reference to the light of the word? 2 Corinthians 4 verse 6. "For God, who hath commanded the light to shine out of darkness, hath shined in our hearts to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ." Yan po ay sinabi ni Pablo sa kanyang sulat sa mga Christians living in Corinth. Pero yung advice na yon, applicable din po yan sa atin. Kung paano na ang Diyos, He commanded the light to shine out of darkness and hath shined in the hearts of the people in the time of Paul, yun din ang kanyang gagawin sa atin ngayon. He will also give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ sa atin ngayon. Kaya sabi sa Christ Object Lesson, page 149, "Let the glorious conception of God possess your mind. Let your life be knit by hidden links to the life of Jesus. He who commanded the light to shine out of darkness is willing to shine in your hearts." Ito yung lesson na nagbibigay ng inspiration sa atin ngayon.
yung ginawa ng Panginoon sa mga Christians noon, gagawin din pala niya sa atin. Kaya sabi dito, He who commanded the light to shine out of darkness is willing to shine in your heart, in our hearts ngayon. Yung your heart ngayon na sinabi dito, message for Adventists noon na patuloy hanggang ngayon. To give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. The Holy Spirit will take the things of God and show them unto you, conveying them as a living power in the obedient heart. God will lead you to the threshold of the infinite. You may behold the glory beyond the veil and reveal to them the sufficiency of Him who ever liveth to make intercession for us. Yan po mga kapatid. Napakaganda. The revelation of His own glory in the form of humanity will bring heaven so near to men that the beauty adorning the inner temple will be seen in every soul in whom the Savior dwells. So ayan po mga kapatid, dito po nagtatapos ang ating pag-aaral dito sa ating lesson. Kung babasahin niyo po yung personal review questions bilang guide, madali na po ninyong masagot based dito sa ating pinag-aralan. Number 1, what does the Bible teach about the Godhead in the work of creation? Ano yun? The Bible teach about the Godhead in the work of creation na yung three person of the Godhead, pareho silang tatlo na nag-participate sa gawain ng creation o paglalang. Number 2, describe how Jesus manifested Himself to His people in the wilderness, pillar of cloud by day. Tapos sa gabi naman, sa pamamagitan ng pillar of cloud by night. That is how Jesus manifested Himself to His people in the desert. Number 3, how did the light of Christ shine in the tabernacle and the temple? Bumaba siya doon sa temple through a cloud na nagpuno doon sa tabernacle. Pero yung cloud na yon, hindi yung kagaya ng ordinary ng cloud na kulang ang liwanag. Pero itong cloud na ito ay nag-i-emit ng liwanag. Hindi naglililim ng liwanag, kundi nag-i-emit ng liwanag. Ayun ang kaibahan doon. Number 4, describe how Jesus manifests Himself in the temple dedication. Ganon din. The same manner sa pagitan ng dalawa din simbolo. Apoy na siyang sumunog doon sa sacrifice, burnt offering, at saka yung cloud na pumuno doon sa temple na nag-i-emit din ng liwanag. And number 5, how does Christ reveal Himself to us and through us? Unang-una, kaunawaan, ang ating understanding upang maintindihan natin ang liwanag na nasa Bible and spirit of prophecy. Inihahayag niya ang kagandahan ng kanyang pag-uugali na yung tinatawag na glory sa atin at tulungan tayo na isakabuhayan yun upang maihayag natin doon sa iba. Thank you very much mga kapatid po sa pakikisama niyo sa akin sa pag-aaral ng ating Sabbath Bible lesson. See you next week for another round of study sa ating Sabbath Bible lesson.